Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayong whenever ako po. Si Attorney Claire Castro. Sinampal si Senator Robin Padilla. Ang mambabatas, ang gumagawa ng batas, ang nagsusumite ng mga resolusyon, si Senator Robin Padilla. Sinampal ni Attorney Claire Castro. At ang sabi pa ni Atty. Claire Castro, itong mandatory drug testing ni Robin Padilla is unconstitutional. Oh, naku, may nalalaman na kayong unconstitutional. Pero ang impeachment case bibisa sa Korte Suprema ayaw yung tanggapin na unconstitutional. Pero ngayon, alam nyo na ang word na unconstitutional. Mahirap talaga, no? Pag sometimes matatamaan, sabi ng iba, bakit? Takot ba si Bongbong Marcos na magkaroon ng hair follicle test? Maganda itong itong resolusyon ni Senator Robin Padilla. Buti pa si Senator Robin Padilla na may nangyari sa opisina niya allegedly na merong inhale exhale ng damo instead na magkagulo ay gumawa siya ng batas. Hindi lang para sa kanyang opisina, kundi para sa pangkalahatan. Di ba kabibig? Ito Senator Robin Padilla has filed Senate Bill number 1200 or the Drug-Free Government Act, which would require all elected and appointed officials to undergo annual mandatory drug testing. This proposal also allows candidates to voluntarily take the test within 90 days before election. Sabi ni Senator Robin Padilla, public officials by virtue of their mandate must not only be free from the influence of dangerous drugs, but must also demonstrate leadership by example. Pero ang sabi ni Claire Castro, aralin niya muna ito. Huwag padalos-dalos. Baka masasayang lang ang pera ng taong bayan. What if kung ang isinisigaw ng taong bayan, hair follicle test, lahat ng politiko, pera naman ng taong bayan ang gagamitin. Nagbabayad na naman kami ng taxes. Pera lang namin ang ginagamit niyo for hair follicle test. Di ba, kabibig? So, ano ang kinatatakutan ni Madam Claire Castro? Kung wala kang kinatatakutan, hindi ka talaga natakot. Kung ako yung si BBM, susuportahan ko. Kasi magandang adhikain to kasi parang rampant na mga adiktos, benediktos siya. Pero sabi ni Claire, unconstitutional. Aralin niya muna. Baka wasting money. Baka Robin Padilla, nag-aral ka pa. Parang ganun ba? Ang pang bobo tong mga yung act mo yung resolution mo, pang bobo talaga. Parang ganun mga kabibig ba? Parang ganun ang pagkasampal ni Claire Castro kay Senator Robin Padilla. Yung sinabi niya, aralin mo muna yan. Huwag padalos-dalos. Baka magsasayang lang tayo ng pera ng taong bayan. Talaga, Claire? Ito, magsasayang? Bakit naging sayang? Malaman namin kung sino mga adiktos ng mga politiko. At makikita namin ang resulta kumpara sa mga ghost projects ng flood control project ni BBM sa administrasyon niya. Hindi niya alam. Noong mga zona-zona pa niya, confidential, 5,000 ba yun na flood control project? Pero ngayon, ghost projects pala yung ilan. Bilyonis pa. Diba? O itong drug testing, mandatory drug testing ni Robin Padilla, makikita mo ang resulta, malalaman mo pa kung sino yung mga adiktos ng mga politiko. Diba? O ito kasi si Claire Castro, hindi mapakali. Oo. Talagang ayaw niya, kabibig. Unconstitutional daw. Sige, pakinggan natin si Madam Claire Castro sa kanyang reaction hinggil dito mga kabibig. Tingnan natin ha. Well, baka gano'n lang talaga mag-react si Attorney Claire Castro para ha? Magsalita ka, Claire Castro. Ano yan? Ay,
May tinatago ba? Ay, hindi naman kabibig. So ito kabibig, makinig tayo. Labag sa batas o unconstitutional ang panukala ni Senator Ruben Padilla na mandatory drug testing sa lahat ng mga elected at appointed officials ng bansa. Sinabi ni Castro, sana inaral muna ng senador ang kanyang isinusulong na panukala. Oh, so meaning ba, Claire Castro, hindi nag-aaral si Ruben Padilla? Meaning bobo? Nais po ni Senator Ruben Padilla ay lahat ng public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing. Mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Diba? Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Diba? So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Aralin muna ni Senator Ben Padilla, baka mag-waste of money lang. Hindi siya hindi niya sinabing hindi siya pabor. Aralin niya muna because it's labag sa batas. Sabi ni Claire Castro, nako Senator Ben Padilla, mag-aral ka daw muna. Hindi ka ba nagkonsulta sa mga lawyers mo diyan? Medyo napahiya ka. Pinahiya ka ni Claire Castro na talagang sinasabi sa buong mundo, posibleng bobo. Bobo tong si Ruben. Mag-ano-ano na mga resolution tapos hindi inaral na meron namang tawag ito, may resulta niyan sa Korte Suprema, may desisyon na ang Korte Suprema tungkol sa mandatory drug testing which is unconstitutional. Bakit may tinatago ba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Pag nasa gobyerno, labag sa batas dahil malalaman kung sino ang humihigop. Bakit takot kayo, Auntie Claire? Dapat nga pati ikaw pwede itong si Auntie Claire kasi government officials at ang tawag itong mga appointed officials. Dapat nga pati ikaw, inay, Diyos ko lang, ginagawa nyo ng mangmang ang mga tao. Dapat lahat at kung kayong malinis, kusang loob niyang gagawin para makita ng taong bayan na kamponyo di gumagamit na kung anumang bawal na gamot. Period. Sabi ni Parba Rinante, hindi naman labag sa batas yan. Kapag mag-apply ka ng trabaho, merong drug test. Sana yung nasa gobyerno ng trabaho, dapat magpag-drug test. Walang excuse. Kasi wala namang excuse kasi binayaran ka ng taong bayan. Tanga ka talaga, Claire Castro. Mag-apply nga kami ng trabaho, drug test pa. Dapat yung publikong opisyalis mag-drug test din sila. Bakit takot ang administrasyon, Auntie Claire from Loves Mug? Pag nag-apply ka ng trabaho, may drug test. Tapos NBI pa para malaman malinis ka. Pero pag politiko, kahit may kaso or addict, pwede. Ay nako, ang Pinoy. Dapat lahat ng workers may drug test. Mga kabibig ko, mga driver nga may drug test. Kayo pa na nasa Malacanang, matataas na posisyon, aircon yung mga kwarto nyo, takot kayo sa drug test. Tapos sabihin yung unconstitutional, labag sa batas. Yan, kabibig, yun ang ilang mga komento ng ating mga netizen na hindi nila maintindihan itong sinasabi ni Claire Castro. Baka may tinatago. Hindi bobo si Ruben Padilla, alam niya ang kanyang ginagawa. Diba? Si Baste at saka si Pulong, si Pulong yata, nag-ano din ng resolution, yung before election, na lahat ay pwedeng magpa-drug test yung mga tumatakbong sa election. Si Pulong nagpa-hair follicle test na, diba si Mig Zubir din nagpa-hair follicle test, Bibi Sara, si Baste, lahat sila. Ngayon, may something sa Senado, buti na lang, naisipan na rin ni Senator Ben Padilla na ito ang kanyang Ruben Padilla pushes Drug-Free Government Act. Diba? Ang ganda.
Inaral yan. Hindi lang basta-basta. Kasi, senator yan yung tagagawa ng batas. Doon gawa-gawa ka ng batas na hindi mo aaralin. Gawa-gawa ka ng batas na hindi mo alam kung saan ito tutungo. Ginawang bobo ni Claire Castro, Senator Ben Padilla, para lang pagtakpan ang pwedeng pagtakpan, para lang sabihin na malinis at unconstitutional. Wow! Pero lang kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Kayo, payag ba kayo na magkaroon ng mandatory drug testing ang lahat ng elected officials at mga appointed officials ng bansa? Malalaman na natin kung sino ang mga addictus benedictus, kung sila nun seryoso sa kanilang tungkulin na magserbisyo sa taong bayan at malinis ang kanilang dangal. Gusto nyo ba ang uupo adik? Di ba sabi ni Tori, mga adik pangit? Naku, dito malalaman natin kung meron bang mga pangit na mga elected officials and appointed officials. Kasi pag magpositibo sila, ay pangit. Huliin ni Tori kasi pangit. Yun ang kabibig. Yun lang. Bye everyone. See you next time.